Supreme Court po ay nagsimula na the other day ng kanilang pagkakaroon ng oral arguments. Hinggil po ito sa idinulog na petisyon. Last year pa ito. Pero ngayon lang po magkakaroon ng oral arguments, no? Hinggil sa mga unprogrammed appropriations na ginawang diskarte nila Marcos at nila Romualdez upang palusutin at makurakot nila ang pondo ng gobyerno. At ngayon, idinulog ito sa Korte Suprema dahil karamihan o bultuhan ng mga sinasabing flood control projects po itinago, idinaan at pinapunduhan sa unprogrammed appropriations. Kaya naman, idinulog sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pagkakaroon ng lump sum. Pag sinabing lump sum, walang budget items, mga identification lang di umano ng mga bulto na proyekto like flood control, 500 billion. Bawal po yan sa ilalim ng saligang batas. Bawal din po yan sa deklarasyon ng Korte Suprema. Kailangan po ang budget to the last centavo ay may items po yan. Halimbawa, Farm to Market Road, Barangay Kalahunan, Mandurriao, ayan, Iloilo City, 10 million pesos. At ito ay care of sa distrito ni ganito. Dapat po malinaw yan. Hindi pwedeng ilalagay mo lang sa unprogrammed appropriations, flood control, para sa Isabela at Ilocos Norte, tag 250 million pesos. Wow. So 500 million na, walang items. Yan po ang nangyari sa unprogrammed appropriations. And for the budget 2023, 2024, 2025, and even sa 2026, hundreds of billions of pesos. Take note, hundreds of billions of pesos po ang itinago sa budget ng Pilipinas na ibinaon nila sa unprogrammed appropriations. Karamihan po, naging ghost projects ito. Lalo na sa flood control na naging ghost projects. Umabot nga po sa 1.5 trillion pesos ang nawala, kinulimbat, kinurakot, dinurubo, dinarambong nila Marcos at nila Romualdez at ng sindikato nila. Sabi ni Saldico, hindi bababa taon-taon sa 100 billion pesos po ang talagang gustong kunin ni Marcos na pondo para sa sarili niya. At alam po natin hindi yan napupunta sa proyekto kundi sa bulsa nila. So, tama lang ang estimate ni Saldico na hindi bababa yan sa 200 to 300 billion pesos ang nakulimbat nila Marcos. Kay Marcos pa lang, hindi pa kasama kay Sandro Marcos, kay Lisa Araneta, sa mga smuggling sa agrikultura, mga diskarte sa customs, sa BIR at iba pa. Si Martin Tambaloslos, ganun din po yan. Mga 200 billion to 300 billion din ang range. At ang iba pa nilang mga kasabwat. Kaya naman po, noong 2023, 2024, 2025, mahigit 2 trillion pesos po ang kabuuang budget ng Pilipinas for the last 3 budget cycle na nagkaroon ng unprogrammed appropriations. At take note mga kababayan, ang unprogrammed appropriations po, ang makakapagpapundo niyan at iparelease ang programa na yan ay ang presidente lamang. Only the president can sign the budget and the funding and implementation and release of the project. Kaya 4,000 mahigit na bilang ng mga flood control projects na pinunduhan mula sa unprogrammed appropriations na nagkakahalaga ng more than 1 trillion pesos, si Marcos ang nagpatupad. Mga kababayan, take note more than 4,000 flood control projects na itinago, pinalusot, na kunwari ay sa unprogrammed appropriations pupunduhan, pinunduhan, pinatupad, at pinarilisan ni Marcos sapagkat siya lang ang pwedeng magparelease niyan. So alam na natin ang pattern. Alam na natin ang layunin at modus operandi, yung MO nila. Dahil sa unprogrammed appropriations, delayed po ang funding niyan eh. Manggagaling po yan either sa realigned budget, doon sa bagong buwis na kinulikta,
o sa mga inuutang ng gobyerno, pupunduhan yan. Pero ang nag-suffer, at ito ngayon ang hinahanap ng Korte Suprema sa unang araw ng pagkakaroon ng oral arguments, saan napunta ang mga program appropriations. Pag sinabing program appropriations, mayroon talagang allocation. Subalit, kinuha at pinalitan at in-insert sa unprogram. Halimbawa, mga subway projects, mga train projects, mga airport projects, mga malalaking tulay na proyekto, mga port development, nawala ito lahat in the last 3 years. At ipinasok ang pundo doon sa unprogrammed appropriations. Kaya po, madidelay yung Metro Manila Subway Project. Nawala po yung Mindanao Integrated Railway System Project. Hindi po matatapos ang MRT, LRT extension projects. On time, sana 2026 tapos na. Mukhang abutin pa ng 3 hanggang 4 na taon dahil nga po, ang mga pundo nito ay kinuha nila Tambaluslos. Sa utos na rin ni Marcos, according kay Saldico, hindi yan kay Tambaluslos lang, pati si Marcos. At ang nagpatupad niyan, sila Saldico, sa utos nga ng magpinsa na ito. At syempre, ang pinakautak diyan ang asawa. So yung mga hundreds of billions of pesos na pondo as counterpart natin doon sa foreign assisted projects. Ibig sabihin po, may mga pondo counterpart niyan sa loan, sa Korea, sa Japan, at sa Canada, for example, o Australia, o karamihan dyan, Canada, Japan, and iba pang mga funding, China dati, nung sa panahon ni Pangulong Duterte, pinatigil ni Marcos yan, at nila Romualdez, at kanilang ipinihit, inilihis. Papunta po ang counterpart nila, may counterpart kanyan For example, the project will cost 500 billion. Ang counterpart ng gobyerno, for example, is 15%. So that means mga 75 billion ang counterpart mo, mga kababayan. So, hindi mo mapapupunduhan yan at mapaparelease ng buo kung hindi ka mag-counterpart every year ng tag 25 billion. Pinangkuha ito. So, how many projects na very vital and essential to long-term infrastructure ang kinuhanan ng hundreds of billions of pesos bilang counterpart appropriation sa program at inilipat sa unprogram. Ayun. Tinanong ito nila Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ano ang pinagkakagastusan ng unprogrammed appropriations? Kaya hinahanap ngayon sa Solicitor General, ito yung abogado ng gobyerno, at sa mga representante ng gobyerno at ng Kongreso, ano ang SARO, pati sa DBM, Department of Budget Management. Ano po ang SARO or Special Allotment Release Order na ginamitan ng unprogrammed appropriation? Doon makikita yon magkano ang napunta sa ganitong proyekto. May SARO yan Halimbawa, SARO 1, Special Allotment Release Order chargeable to unprogrammed appropriations, 30 billion flood control Ilocos Norte. Makikita yan, mga kababayan. Hindi mo pwedeng doktorin yan. Kasi may mga kopya yan sa DPWH. Yan ang mga Cabral files. Kung sana idulog ni Leandro Liveste ang kanyang Cabral files sa Korte Suprema, magandang ipakita yon. At kung tatanggapin as evidence yung Cabral files, si Yusek Catalina Cabral, bago pumanaw po, ay hawak niya ang computer files at iba pang importanteng mga dokumento patungkol sa mga unprogrammed appropriations, insertions, allocables, mga pork barrel sa buong Pilipinas. Kasi sa kanyang office yun, at siya ang pinagkatiwalaan nila Bunuan, Marcos at Tambaluslos na mag-custody nito na mga dokumento at mga files na ito. So yung SARO or Special Allotment Release Order ay resibo na may pinunduhan mula sa program appropriation at napunta sa ganitong proyekto. Makikita yan. And with the oral arguments being presented before the public sa Korte Suprema, malalaman ng mamamayan. Magandang oportunidad yan ang ginagawa ngayon ng Korte Suprema. Hinanap na rin po ang mga project completion report ng naturang SARO. Halimbawa, SARO 1, 2, 3. Ano ang completion nito? Pag sinabi mong Ilocos Norte, ipakita yan ang completion report at pwede nga mag-request ang Supreme Court ng ocular inspection
from the court administrator para tingnan kung totoo ito. Makikita at mabubuking ito, mga kababayan. And that is the reason na mukhang nagpapanik na sila Marcos dito sa nangyayari ngayon. Bagamat delayed na ito, pero nonetheless, mabuti na lang po na may ginagawang hakbang na ganito ang Korte Suprema. At hinahanap na rin po ng Korte Suprema sa pamamagitan ng argumento na inilahad ni Senior Associate Justice Marvic Leonen kung ano ang mga batayan, kung bakit tinanggalan ng proyekto or pondo as counterpart ng gobyerno ang mga big ticket projects na naaantala. Ang epekto po ng pagnanakaw nila Marcos at Romualdez sa nangyari pong sindikato na pag-realign at pagkuha ng mga pondo na dapat na-allocate na-appropriate na under the National Expenditures Program, kinuha at kinatay-katay nila sa Kongreso. Sa utos mismo yan ni Marcos at nila Romualdez, at ipinatupad nila Saldico at nila Kimbo, yung gang of 6+4 na mga tauhan nila Romualdez at pati ng ilang senador sa panahon ni Grace Poe at even sa panahon ni Sani Angara. Nangyari po yung katayan na yan, mga kababayan. Kaya, umaabot ang estimate sa 1.4 or 1.5 hanggang 1.9 trillion pesos mula po sa unprogrammed appropriations at iba pang mga pondo na ginamit na allocables, insertions, pork barrel and realignment ang nawala, nakulimbat at nakurakot dahil ang inhinyero or arkitekto nito si Marcos at si Romualdez. Ngayon, pinapasagot sa kanila ito sa Korte Suprema. At kapag naideklara po na unconstitutional ito, ay pwedeng makakasuhan po dito sila Tambaloslos at mga tauhan niya at si Marcos din po kapag natanggal ito o hindi na siya ang presidente ng Pilipinas. So this is a welcome development. At maganda rin po ang argumento na sinabi ni Marvic Leonen. Why would Congress and even the government itself, the executive department, sila Marcos, papayag na ang mga nakatakda, nakatalaga, at may detalye na pundo at programa ay ililihis at ililipat doon sa mga malinaw na tinatago at walang direksyon kung paano gagamitin dahil unprogrammed nga eh. Bakit nangyari yon at pinayagan? Samantalang nandyan, isinumiti yan sa National Expenditures Program or NEP. Magandang punto yun. We are very glad that the Supreme Court or ang Korte Suprema ay nagiging bukas at makatarungan ang kanilang pagtingin dito sa mahalagang issue kung paano nabuo ang infrastructure of massive corruption and systematic plunder operations o pangungulimbat at pandarambong at pangungurakot. Yun pala, initially lumalabas, doon inilulusot, doon ibinabaon, at doon muna pinapahinog sa unprogrammed appropriation bago katayin ang pondo. Wow! Kaya 2023, 2024, and 2025, umaabot po sa almost 2 trillion pesos po ang unprogrammed appropriations. And again, mabibisto po yan sa Korte Suprema na ang nagpapalabas, nag-a-approve at nagbibigay po ng go signal in the finality of order para mapatupad, mapunduhan at magamit po ang mga proyektong itinago sa unprogrammed appropriations. Si Marcos lang ang pwedeng gumawa ng approval na yan batay sa batas or sa kautusan hinggil sa unprogrammed appropriations component ng budget. Di alam na natin na ang may kagustuhan pala talaga, initially pa lang ito, ay nakikita natin ang pattern. The pattern of manipulation and the system ng pagbubuo ng isang sistema at proseso ng pangungurakot. Nakita po nila Marcos at Romualdez at ng sindikato nila ang unprogrammed appropriations. Kaya hindi katakataka na dito muna nagsentro ang Korte Suprema. Paano ginastos?
saan napunta ito, anong mga resibo ng unprogrammed appropriations, saan ang mga completion report nito, at pwede pang umabot ito sa ocular inspection. Na yun, klarong-klaro ha, sa Bulacan Engineering District alone, mga aabot ng 75 billion pesos po ang ghost projects dyan. At iba pang kinulimbat. Sa Mindoro, aabot din po ng mga 50 billion pesos. Sa 2025 pa lang ito. Hindi pa natin pinag-usapan ng naunang mga taon na ginamitan din ng unprogrammed appropriations. Sa Ilocos Norte din, mahigit 30 billion pesos din po ang pumasok na mga unprogrammed appropriations project na naging ghost projects. Mantakin ninyo, 200 billion na mahigit ang nawawalang pondo sa 3 probinsya lang. Bulacan, Mindoro Oriental, and Ilocos Norte. Sa Metro Manila pa, mga kababayan, hindi pa natin pinag-usapan, pati po sa Visayas, at dito rin po sa marami pang bahagi ng Luzon, sa Bicol, for example, sa Samar, sa Leyte, ayan. Makakalkal at makakalkal po ito. Kaya walang baho na nabubulok na mga bagay at gawain ang hindi sisingaw at lalantad. Lalantad ang katotohanan. And this is now the opportunity being provided sa mamamayang Pilipino ng Korte Suprema. At nagpapasalamat tayo that the Supreme Court, bagamat calculated, may pagtatansya, minsan mabagal, at kadalasan naman ay matagal ang pagdedesisyon, pero gumagalaw at gumagawa ng desisyon nang naaayon sa pangangailangan na protektahan ang ating mga mamamayan at sitahin at supilin ang pang-aabuso at mga kurakutan na estilo sa gobyerno. Mabuti at binuksan itong oral arguments sa Korte Suprema. At saludo tayo sa mga maestrado at hukom ng Korte Suprema, kay Chief Justice Ismundo, at pati na po kay Senior Associate Justice Marvic Leonen at iba pa nilang kasama, na nagiging matapang at malinaw ang paninindigan pabor sa interes ng mamamayang Pilipino, kung bakit po binubuksan ngayon itong argumento at paglalantad sa unprogrammed appropriations na naging dahilan ng mga ghost projects at malakihang sindikatong pagnanakaw at pangungurakot ng sindikato nila Marcos at Romualdez. Abangan po natin dahil next week ay gaganapin ulit ang isa pang schedule ng oral argument. At required na mag-submit ng mga consolidated report on SARO, Special Allotment Release Order, among other things, na magpapakita kung saan napunta, paano ginamit, at paano inilihis ang mga pondong nakatakda na sa National Expenditures Program, subalit ipinunta at pinagbaon nila upang makulimbat ang diskarte nila unprogrammed appropriations. Maraming salamat.